Magandang gabi. Salamat sa muling pakikinig. Ano man ang oras sa kinaroroonan mo, sana ay komportable ka na. Sa gabing ito, may isa na naman tayong kwentong susubukang bigyang tinig. Isang kwentong maaaring katang-isip o maaaring hindi. May mga pangyayaring walang naiwang larawan, walang nahitalang ulat, at walang gustong magsalita tungkol dito. Pero paminsan-minsan, may isang kwento na kusang naghahanap ng makikinig. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim at hayaan mong dalhin ka ng salaysay sa mga lugar na may mabuting hindi na sana natin binalikan. Ako ang inyong makakasama ngayong gabi at ito ang Kwarto 13. Magandang araw po. Ako si Sarah. Noon, hindi ako naniniwala sa multo. Marami ng kwento tungkol sa paaralan namin. Pero para sa akin, gawa-gawa lang iyon ng mga estudyanteng gustong umiwas sa klase. Sa likod ng campus, may isang lumang building. Hindi na iyon ginagamit mula nang may patayo ang bagong building. Naging imbaka na lang ito ng sirang upuan, lumang libro, at mga gamit na hindi na kailangan. Bukas pa rin naman ang unang palapag nito dahil shortcut iyon papunta sa gym at sa main gate. May sabi-sabi na may estudyanteng namatay ron mahigit 10 taon na ang nakalipas. Nahulog daw mula sa ikatlong palapag habang naghahanda para sa Foundation Day. Pero may ilan ding nagsasabi na hindi raw yun aksidente. Pero ako, syempre hindi ko pinansin. Hanggang sa isang gabi. Grade 11 ako nun. Naiwan kaming tatlo kong kaklase para tapusin ang research project namin. Bandang alas 8 na kami natapos. Nauna nang umuwi ang dalawa kong kasama dahil sinundo na sila ng magulang nila. Ako na lang ang natira. Dahil pagod na ako at gusto ko na makauwi, dumaan ako sa shortcut sa lumang building. Pagpasok ko sa koridor, napansin kong sobrang tahimik. Walang ingay ng kuliglig, walang hangin, tsaka walang boses ng mga guards sa labas. Tahimik lang. Hanggang sa may marinig ako mula sa itaas. Tunog ng sapatos. Akala ko guard lang. Pero may naalala ako. Ang second at third floor ng building ay matagal nang nakasara. Ang hagdan papunta ron ay may bakal na gate, may kadena at may malaking padlock. Wala dapat tao sa taas. Huminto ako habang nag-iisip. Huminto rin yung yabag. Naglakad ulit ako. Naglakad din siya. Parang ginagaya niya ang bawat hakbang ko. Kaya binilisan kong maglakad at bumilis din ang yabag sa itaas. Hindi na siya naglalakad. Tumatakbo na. Tumakbo na rin ako palabas ng koridor. Pagdating ko sa may gate, nakita ko ang dalawang guard. Habol hininga akong nagsumbong na may tao sa second floor. Nagkatinginan sila. Pagkatapos, isinama nila ako pabalik sa building. Nakalak ang bakal na gate sa hagdan. Buo ang kadena. Nasa kanila ang tanging susi para sa entrance. Walang bakas na may umakyat. At wala ring bukas na kahit anong pinto. Walang tao. Akala ko noon, baka napagod lang ako at nagkamali ng dinig. Pero kinabukasan, may nakita akong bagong video sa cellphone ko. Hindi ko iyon ni-record. 24 seconds lang ang haba.
Pag-play ko, nanlamig ang kamay ko. Ang video ay kuha mula sa ikatlong palapag ng lumang building. Kitang-kita ako sa ibaba, mag-isang naglalakad sa koridor noong gabing iyon. May taong nakatingin sa akin mula sa taas. May taong humahawak ng cellphone ko. Pero hawak ko ang cellphone ko buong gabi. Kaya labis ang pagtataka ko, pero pinilit kong tapusin ang video. Habang papalapit ako sa dulo ng koridor sa video, may dahan-dahang lumabas sa gilid ng frame. Isang estudyante, nakaputing uniforme, basa ang buhok, nakatungo. Hindi ko siya nakita nung gabing yun, pero sa video, kitang-kita siya. Unti-unti siyang lumingon sa camera at ngumiti. Napasigaw ako at agad kong ipinakita ang video na yon sa advisor namin. Pagkakita niya, namutla siya. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Kinuha niya na lang basta ang cellphone ko at pinapunta ako sa guidance office. Pagbalik ko, makalipas ng ilang oras, wala na ang video. Wala sa gallery, wala sa recycle bin, wala rin sa cloud backup. Parang hindi ito kailanman na-record. Makalipas ng ilang linggo, may lumapit sa akin na matandang janitor habang naglalakad ako sa hallway. Hindi ko siya kilala. Tahimik niya lang akong tinignan bago siya nagsalita. Hindi ka dapat lumingon kapag narinig mo uli ang mga yabag. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko kailanman ikinuwento sa kahit sino ang tungkol sa mga yabag. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman. Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at naglakad palayo. Kinabukasan, hinanap ko siya. Pero sabi ng utility supervisor, wala raw matandang janitor na nagtatrabaho sa paaralan. Ang pinakamatandang janitor raw ay 5 taon nang patay. Inatake sa puso. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako sa paaralang iyon. Hindi na ako dumadaan sa lumang building. Pero kapag inaabot ako ng gabi sa campus, naririnig ko pa rin ang mga yabag. Hindi na sila nasa itaas. Nasa likod ko na. Kahit anong mangyari, hindi ko na sinubukang lumingon.